Because I had a meeting with the President, I requested for the meeting to inform him of what we had seen and discovered in relation to the BARM election postponement. Alalahanin natin, ang pangako natin sa ating mga kababayan sa BARM ay hindi lamang eleksyon pero malinis, pantay, parehas at tapat na halalan. Nakita kasi namin yung provision sa BARM Election Code at IRR na nagsasabing lahat daw ng mga appointed officials na nag-file ng Certificate of Candidacy ay hindi considered resigned. Nakalagay din doon na kung matatalo man sila sa eleksyon, hindi daw applicable sa kanila ang 1-year ban at pwede silang i-appoint agad. Itong dalawang provision ito ay paglabag sa saligang batas, an express provision of the Constitution na nagsasabi na hindi pwede makilahok sa partisan political activity ang sinumang opisyal sa civil service, appointed man o permanent man o appointed in a coterminous capacity. Kaya di ba napapansin nyo, ang kalihim kapag ka nag-ahay ng Certificate of Candidacy, ipso facto deemed resigned na sila. Bilang halimbawa, si Secretary Abalos, hindi niya na kailangan mag-video pa ng formal, di ba? Pag-file niya, tinuturing ng nag-video siya. Dahil ayon sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema, partikular, ang mga salitang binitiwan ni then Justice Chief Justice Carpio, ang pag-file ng Certificate of Candidacy ay partisan political activity. Ngayon, sa 40 miyembro ng BTA, 35 ay nag-file ng Certificate of Candidacy. 5 lamang sa 40 miyembro ng BTA ang hindi nag-file ng Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, 35 sa 40 ay ipso facto deemed resigned na sa paghain lamang nila ng kanilang Certificate of Candidacy. Unang hakbang ito sa aking paniniwala ng pagkakaroon ng pantay at malinis na halalan sa darating na Mayo man o kung ipagpapaliban ito kung anong petsa man. Para sa akin, kaya ako nakipagpulong kay Pangulong Marcos upang sabihin mas importante ito bago natin simulang pag-usapan anumang pagpapaliban ng halalan. Dahil kailan man ang eleksyon, Mayo man, Hunyo man, Hulyo man, Agosto man, hindi maaaring manatiling ganyan ang sitwasyon na yung mga kandidato ay nakaupo at nakapwesto. Dahil yung pangako natin ng pantay at malinis at tapat na halalan, hindi kayang ibigay anuman ang petsa ng ating pagkakasunduan sa Kongreso. Pinulong ko siya para sabihin kung ipso facto resign, marapat yan ang timbangin kung sino-sino ang ipapalit sa mga miyembro ng BTA na tumakbo. Again, 35 out of 40. Iko-consider daw niya dahil unang beses pa lang niya narinig kanina, kagabi. Kasama namin sa pagpupulong si Executive Secretary at kanilang pagpapasyahan daw sa lalong madaling panahon at titingnan at susuriin itong pinahintawag namin. So sino mag-a-appoint, sir? Sa ilalim ang nag-appoint doon sa 4 ay si Pangulong Marcos. So siya rin na mag-a-appoint? Siya din ang mag-appoint. Pero sir, nakausap niyo yung mga BTA officials, sir, regarding this? Kasi kung maaaring pinangahawakan nila yung provisions ng Bangsamoro Organization. Oo, pero hindi sila pwede magpasa ng batas na lumalabag sa batas na pinasa ng Kongreso. Higit pa doon, hindi sila pwede magpasa ng batas na lumalabag sa saligang batas mismo. Kami nga, hindi rin namin pwedeng gawin yun. Ulitin ko, klaro para sa akin yung provision ng Konstitusyon. Ipso facto resign ang sino mang tatakbo. Walang exemption doon. Appointed officials. Maliban sa elected officials, hindi yung saklaw ng elected officials. Di ba ang elected official? Pag kongresista, tumakbong senador, hindi considered resign. Kongresistang tumakbong mayor, hindi considered resign. Mayor na tumakbong governor kasi elected sila. Sir, kasi yung election code naman and IRR, sila lang yung gumawa nun. BTA ang gumawa nun at saklaw pa rin yun ng provision ng Omnibus Election Code. Hindi nila pwedeng labagin ang Omnibus Election Code. Hindi rin pwedeng labagin ang Constitution. So, questionable sir yung IRR nila? Ano? Questionable yung IRR.
Para sa akin, hindi lamang questionable. Violation. Klarong paglabag at walang epekto kung sakasakali sa saligang batas at sa batas na pinasa ng Kongreso sa pamamagitan ng Omnibus Election Code. Anong effect niya Sir, sir di ba dun dapat sa... may declaration na unconstitutional siya? Hindi kinakailangan. Ulitin ko, ang pangako ay hindi lamang pagkakaroon ng eleksyon, pantay, malinis at parehas na halalan. Kung i-intend, pa siya ng Pangulo kung nais niyang hintayin, pero pwede rin naman gawin na ngayon para sa akin dapat gawin para magkaroon tayo ng pantay at malinis na halalan doon nang walang pinapaboran at walang nakakalabang. Sir, isang buwan na since the filing of the COC, so lahat ng mga actions nila after they filed, non-binding na yung mga yun. Ibang usapin yun. Ang COA na magpapasya at magdedesisyon nun kung anong epekto nun kung sakasakali, pero para sa akin, deemed ipso facto resigned na sila. At kung ang sinasabi niyo, kailangan may decision muna, mag-final decision pa, kung sakasakali, tapos na yung halalan, nakalamang na, at baka madagdagan pa yung illegal na mga gagawin at mangyayari sa BTA. Sir, So, practical anong question, effect paano nito, yung sir? sweldo ng mga nandun? Oo. Again, COA na magpapasya at magdedesisyon niyan kung Kaya sakasali. paano yun? Hindi sila susweldo muna. Depende. Pagpapasyahan na ba agad na Malacanang at papalitan sila? Komplikado na to, RG. Kasi ang mangyayari Hindi, niyan... kaya nga, but do they Hindi. stay until a replacement is No. Let me answer first yung sweldo. Komplikado yan kasi nagkakaiba-iba ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay niyan. May ibang desisyon sinasabi, wala na siya dapat dyan, ibalik yung sweldo. May nagsasabi naman na hanggat hindi sila napapalitan, ginampanan naman nila yung tungkulin, tama lang naman tanggap pa rin nila yung sweldo. So, depende sa pagiging pagbasa ng Korte Suprema doon sa katanungan mo. Sir, Yes. paano yung, kasi di ba you have this bill? You know, this is hypothetical. Postponement. Yung postponement. O paano kung matuloy yung postponement? At mukhang pinupush nyo. How do you interpret that with that provision? So, resign pa rin ba sila o hindi? Walang kinalaman ang petsa ng eleksyon dahil sa ngayon tuloy pa rin ang eleksyon, wala pa namang batas na pinapuspone yan. Pangalawa, correct kita. Yung pinupush, kung maalala nyo na interview niyo ako ba't ko final ito, hiniling ng palasyo para simulan na namin ang diskusyon kaugnay nito. At sinabi ko rin yung mga agam-agam nila kung bakit nila hiniling ito. So bahagi lamang ng proseso ito. Pero sa ngayon, ika nga ni Chairman George Garcia, di ba? Handa sila at sa punto de vista nila, tuloy ang halalan, maliban na lamang kung ito'y mapupuspo. So, walang effect siya sir dun sa pinupush na i-postpone yung election. Sa na-discover nyo na paglabag? Walang epekto. Gaya ng sabi ko, mapostpone man ito o hindi. Fairness and avoidance of conflict of interest dictates nothing less. Wala itong sinisikap na paboran, wala itong sinisikap na gipitin. Nais lamang namin sundan at sundin ang tinatalaga ng saligang batas at ng batas kaugnay sa halalan. Kung anong nag-a-apply sa amin, marapat lang mag-apply sa lahat ng kandidato. So tuloy yung pagdinig sa Senado para sa postponement? Tutuloy pa rin yun. Sir, SP. So, sir, since ang presidente nag-appoint ng BTA official, so ang easy remedy sa situation is for the president to replace them lang. Yes. Yes. Gaya nga na sabi ko, ang aking interpretasyon, lahat no naghain ng Certificate of Candidacy ay deemed ipso facto resign. Meaning wala na silang kailangan isumite na letter of resignation. Wala nang resignation na kailangan pantanggapin bago maging effective.